starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi maghanda na kayo. Kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Kaibigan, marami pa pong Biyernes na darating. Yes! Pero sana po, lumabas na kayo sa mga susunod na Biyernes dahil marami na po tayo mga kasamang ginugurgor. Sir Ninyo, anong balita mo sa riot sa Davao kanina? Diyan sa Davao? Dapat ang gawin dapat ng PNP Davao, kasuhan yung mga taong yun eh. Pati kung sino man yung mga taong humarang dun, dapat inaresto nila. Bakit? Yan ba ang turo ni Kibuloy? Ha? Pag inaresto ang kasamahan ninyo, hambalusin nyo, pukpukin ninyo, labanan ninyong gobyerno. Sawa na ang taong bayan sa tinatawag na people power. Ha? Sawa na ang taong bayan, mga kaibigan. Ang kailangan ng ating bansa, yung tayo'y makausad na. Kita nyo, 35 years? 35 years na wala ang Marcos sa Malacanang. Tapos ngayon, na may nakabalik na, tapos magbabalak ng people power ang grupo ni Kibuloy. Hindi pa kaya nakakapaano naman? Pinag-aralan na yan ng mga Marcos bago pa lang sila nakaupo. Nakaprepare na sila dyan. Siguro, madaling mangyari yan yung sinasabi nilang people power kung ang mga dilawan, yung mga liberal party ay hindi kapartido ng mga Marcos. Kapartido ng Marcos ngayon ng mga dilawan eh. Kakampi nila ang simbahang katoliko ngayon. So, yung Makabayan Black, kakampi din nila ngayon. Maayos ang tunguhan ng Makabayan Black sa kanang kongreso through Speaker Martin Romualdez. E paano sila ngayon magtatagumpay ng people power? Sino nga hakutin nilang tao para magsama-sama sa people power na tinatawag ng mga kupal na to? Hindi, wala. Ang ating pong topic ngayong gabi ay anong people power na pinagsasabi ng mga ungas na Kibuloy supporter. Yun po ang ating topic ngayong gabi. Alam niyo po mga kaibigan, many times ko sinasabi, ito nga eh, nananawagan sila ng mga people power. Ngayon, ang grupo nila Kibuloy, ng mga supporter, kung natatandaan ninyo, alam nyo kanina na habang nanonood ako ng vlog ni Takero Miyamoto, tama ang sinabi niya kanina. Sang-ayon ako sa mga sinabi ni Takero. Kaya sila nagkakalat ng kung ano-anong gimmick na kesyo prayer rally, panawagan doon ng prayer rally. Ang gusto kasi ng mga talagang mangyari po ng grupong yan, ay magkaroon ng people power na panawagan. Yan talaga ang pakay ng mga grupo ni Kibuloy. Kesyo ang panawagan daw nila, wala daw justice, hindi daw umiira ng justice, kaletsihan, kaululan, yan ang sinasabi ng mga tanga. Tandaan nyo po mga kaibigan, ang usapin pong kaso ni Kibuloy, nasa korte po yan. Ha? Kung ang ginawa ni Kibuloy, na may nagme-message lang sa akin, yung pinsan ko, kung ginawa lang ni Kibuloy sana na harapin ang kaso niya, harapin niya yung mga dating yung mga akusasyon, disin sana hindi umabot sa punto na magkaroon ng tinatawag na warrant of arrest. Diba? Kaya nga po nagkaroon ng warrant of arrest si Kibuloy kasi simple lamang mga kaibigan, hindi po sumisipot si Kibuloy. Bagkos ginamit niyang impluwensya niya, ginamit niyang koneksyon niya sa dating Pangulo na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na akala niya na panghabang buhay uupo si Digong. Ang hindi niya alam, may hangganan din si Digong. Diba? Diba? Kaya nang nangyari. Tama ang sinasabi ni Waynat. Masyadong naniniwala ang mga panatiko ni Kibuloy na holy daw. Ito nga, di ba? Kung, alam nyo kanina doon sa nangyaring raid
sa PNP, dyan sa Davao. Dapat ang gawin dapat ng PNP Davao, kasuhan yung mga taong yun eh. Pati kung sino man yung mga taong humarang dun, dapat inaresto nila. Bakit? Hinadlangan nila ang pagsiserve ng justice. Hinarangan nila. May tawag kasi dyan eh, nakalimutan ko yung salitang words eh. Yung para bang may aarestuhin, iintra-intra ka, papapil-papil ka, pinipigilan mo ang hustisya. Pinipigilan mo yung tinatawag na justice system. Diba? Yun ang problema doon sa mga supporter ni Kibuloy. Tapos kanina, napanood ko din yung isang vlog na kung saan ang sinasabi, sila daw yung mga taong mapayapa. Sila daw yung mga taong hindi daw sila violente. Eh kung titignan nyo po mga kaibigan, doon po sa news. Doon po sa news. Ano nangyari? May mga pamalo ang mga putang ina. Yan ba ang turo ni Kibuloy? Pag inaresto ang kasamahan ninyo, hampalusin nyo, pukpukin ninyo, labanan ninyong gobyerno. Yan ba ang turo ni Kibuloy sa inyo, ng mga miyembro ng simbahan na yan? Eh kulang na lang. Kanina binumbalin niyo yung mga pulis ng mga tubig-tubig. Eh ang trabaho na naman ng pulis dyan, serve ang warrant of arrest. Mapalutang si Kibuloy. Eh wala pala si Kibuloy dyan, ba't hindi nyo hayaan yung mga pulis pumasok dyan? Takot kayo. Kung walang kasalanan si Kibuloy, kung walang kinantot, walang ginahasa, palutangin ninyo. Ito itong sinasabi nyo, anak ng Diyos yan. Eh anak ng manyakol yan. Anak ng demonyo ang puki ng inang yan. Sasabihin ninyo, anak ng Diyos. Yan ba anak ng Diyos? Yung kumakantot ka na kung sino-sinong kamanyakan ang ginagawa mo? Paano yung mga yung mga complainant? Demonyo? Ganun ba yun? Sasabihin nyo, anak ng Diyos, putang inang yan. Mga manyak kayo, mga buwaka ng ina ninyo. Sasabihin nyo, mga kupal kayo. Sabagay, mga tanga naman talaga kayo. Di ba? Yan ang problema sa inyo eh. Masyado kayong panatiko ni Kibuloy. Hindi nyo sinisilip yung mga katarantaduhan ng buwaka ng inang yan. Hindi santo si Kibuloy. Tao din ho yan. Tao din yan. Na manyak, na malibog. Tapos sasabihin ninyo, santo, anak ng Diyos, utang inang yan. Masyado kayong naulol. Masyado kayong nabaliw sa pag-ano ninyo dyan sa simbahan na yan. Ay, shoutout sa iyo, Joy J. Piano ng Canada. Magandang gabi sa iyo dyan. Ay, speaking of Canada, magandang gabi sa aking pinsan. May pinsan po ako dyan sa Canada. Kung hindi ako nagkakamali, ang trabaho niya dyan sa isang farm, piggery farm. Si James Ruelo, nasa Canada yan. I don't know kung saan lugar sa Canada yung pinsan ko. Hindi ko lang alam kung saan lupalop sa Canada. Naku po, wala pong asawa ngayon yan. Yung pinsan kong nasa Canada. Yung asawa niya nasa Tanay Rizal. Oo, nasa Tanay Rizal. Kaya puro jakol lang yung pinsan ko ngayon sa Canada. Okay, wag tayo yun ang topic. Hindi yun ang topic, okay? Nabanggit kasi Canada dyan. Nanonood, may mga taga-Canada. Kaya mga kaibigan, simple lang naman ang problema kay Kibuloy eh. Harapin niya ang kaso. Kung talagang wala siyang kasalanan, malalaman niyan at malalaman na siya ay inosente. Di ba? Kung wala siyang kasalanan, malalaman niyan. Ika nga, nagtatago. Isang damo ka lang mga abogado niya, kaya niyang kumuha ng mga magagaling na abogado. Ay, Chris Ulo, magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi. Add mo ako, nag-PM ako sa iyo, Chris Ulo. Yung Onin Barsaga, nag-PM ako sa'yo. Add mo ako, bro. Risulo, PM, add mo ako. Hindi kita ma-add eh. Di ba? Masama yun eh. Hinahadlangan ninyo yung, ang trabaho lang naman ng kapulisan dyan. Ipatupad
Tapos ito matatawa ako, may napanood akong video kanina. Yung isang abogado ng grupo nila, isang supporter din, nananawagan na ng people power. Para saan yung people power na gusto ninyong mangyari? Anong people power na pinagsasabi ninyo? Bakit? Inutil ba ang gobyerno ngayon? Hindi naman inutil ang gobyerno ngayon, Maayos ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Maayos ang pagpapatakbo ni Pangulong Marcos ngayon. At higit sa lahat, napatutupad niya. O nung nakaraan na lang, ilang kababayan natin ang matulungan niya. Nabigyan niya ng tulong. Ito, may nag-comment dito. Sandali, basahin ko to. Good evening, Kap. Sa tingin mo, ano ang naiambag mo sa Pilipinas? Alam mo, Alexis, hindi ko alam kung ang tanong mong yan, Jan Alexis, sa tanong mong Gap, good evening, Kap. Sa tingin mo, ano ang naiambag mo sa Pilipinas? Hindi ko alam kung ang tanong mo seryoso o kakupalan. Kasi kung tatanungin mo ako kung anong naiambag ko sa Pilipinas, kung gusto mo sagutin kita ng matino, gusto ko rin malaman, matino ka bang tao, Jan Alexis? Matino ka bang tao? Kasi ako, nagpapaaral ako ng mga anak ko. Nagbabayad ako ng buwis. Doon pa lang, sa pamimili-mili ko, kung anong binabayaran ko, may binabayaran akong buwis. At pag may pagkakataon naman, nag-share din naman ako. Nag-share din naman ako sa ibang orphanage. Hindi ko na lang pwedeng i-mention kung saan lugar yon. Ikaw, ano na ang nagawa mo sa bayan, Dan Alexis? Sir ninyo, anong balita mo sa riot sa Davao kanina? Hindi. Napanood ko rin kanina sa 24 oras siya. Sabi nga, gano'n ang nangyari. Di ba? Napanood nyo naman. May mga balita naman dyan. Pwede nyo naman buksan yan. May internet naman kayo. Di ba? Tapos gusto ninyo may panawagan ng people power. Hindi ba nakakahiya? Sinong iuupo ninyo? Si Sara. Si Sara nga. Hindi nga nagsasalita, hindi nga dinidepensa si Digong. Pahimik na kayo nga, di nyo nga maano. Diyos ko naman po. Sawa na ang taong bayan sa tinatawag na people power. Sawa na ang taong bayan, mga kaibigan. Ang kailangan ng ating bansa, yung tayo'y makausad na. Makausad na. Yung mayroon tayong makita ng pagbabago sa gobyerno. Di ba? Hindi kasi kayo marunong rumespeto. Yun ang problema sa inyo, mga putang ina ninyo. Tangina, namamanay bago ako ngayon sa StreamYard ko, mga kaibigan. Okay, shout out sa 539 na nanonood sa inyo, Medyo namanay bago ako ngayon sa ano ko, sa StreamYard ko, kasi kinalikot ko itong laptop. Ay, may StreamYard pa pala ako dito. Kaya, i-ano nyo na lang. Ito. Christian Ripalda, huwag iboto Kap ang mga supporter na kandidatong lalong-lalo na si Mr. Depektibo na hindi daw alam sa batas. Wala yan, mga kupal yan. Mga bobo ang mga yan. Yan yung mga tanga. Ngayon, sa mga kaibigan, yung sinasabi nilang people power, wala, napagod na ang tao dyan. Sawa na dyan. Sawa na ang tao dyan, Diyos ko. Sawa na ang tao dyan. Hindi yan magtatagumpay yung tinatawag na people power. Wala yan. Kita nyo nga, alam nyo guys, ito ilang dekada, ilang taon na wala ang mga Marcos sa pwesto. Ilang taon na wala yan. Ngayon na nakabalik na sila sa Malacanang, ngayon nakabalik na sila, nakapwesto na uli sila. Sa tingin nyo, ganun-ganun na lang bibigay ang administrasyon na to? Hindi naman siguro papayag ang pamilya Marcos. Binoto sila ng taong bayan. Kaya yung panawagan ng mga tao, ng grupo ng Kinikibuloy, wala po yan, mga kaibigan. Tandaan nyo po, ilang dekada na wala mula sa panahon ni Cory, panahon ni Ramos, 12 years na yun. Panahon ni Gloria Arroyo,
Kwentahin natin ha. Ilang pangulo ang nawala? Ilang administrasyon? Dali. Mahina tayo sa arithmetic eh. Kwentahin natin. Ito, i-calculator natin. Calculator natin. Ori Ramos, 12 years. Plus Gloria Arroyo ay ERAP. ERAP, 2 years lang, 2 years. 14 years. Gloria Arroyo, 9 na taon yan. 9 years. 23 years. Pinoy, 6 na taon uli. 29 years. Digong. Kita nyo, 35 years. 35 years na wala ang Marcos sa Malacanang. Tapos ngayon, na may nakabalik na, tapos magbabalak ng people power ang grupo ni Kibuloy. Hindi pa kaya nakakapaano naman? Pinag-aralan na yan ng mga Marcos bago pa lang sila nakaupo. Nakaprepare na sila dyan. Siguro, madaling mangyari yan yung sinasabi nilang people power kung ang mga dilawan, yung mga liberal party ay hindi kapartido ng mga Marcos. Kapartido ng Marcos ngayon ng mga dilawan eh. Kakampi nilang simbahang katoliko ngayon. So, yung Makabayan Black, kakampi din nila ngayon. Maayos ang tunguhan ng Makabayan Black sa kanang kongreso through Speaker Martin Romualdez. Paano sila ngayon magtatagumpay ng people power? Sino nga hakutin nilang tao para magsama-sama sa people power na tinatawag ng mga kupal na to? Hindi wala. Maghantay kayo na matapos ang term ni Pangulong Bongbong Marcos bago kayo mangarap na people power na mga hindot kayo. Bago kayo mangarap ng people power, tiyakin nyo na muna na magtatagumpay kayo. Kasi sa ngayon, hindi kayo magtatagumpay. Yan ang nakakatiyak, hindi kayo magtatagumpay. Sila Kibuloy at Digongdong ang talagang magulo. Totoo naman eh. Kasi, unang-una, maayos ang justice system natin. Diba? Maayos ang justice system natin sa Pilipinas. Tumatakbo ang hustisya. Tumatakbo ang judicial natin sa Pilipinas. Di ba? Dapat pagdadamputin na ang mga yan. Hindi. Tama ka, Ma'am Connie. Dapat ngang ginawa ng PNP, pinagdadampot ang mga putang inang yan. Kasuhan ng obstruction. Tama yun ang comment kanina na isa eh. Dapat obstruction ang ikaso sa mga hayop na yan. Di ba? Alam niyo doon po sa mga ibang vlogger na anti-government, ang masasabi ko lang sa inyo doon sa mga pro-Duterte daw kuno, tangina, wag tayo mag-ululan, mga kaibigan. Alam ko, kilala ko kung sino yung mga legit na Duterte dyan. Kilala ko kung talagang sino ang mga solid Duterte vlogger dyan. At yung iba dyan, wag na tayo mag-ululan. O yung nga pala, tuloy pa ba ipapunta ng Hong Kong? Mukhang lapor natin. Kasi ang balita ko, pang-ina ka ninyo. Pinipilit na lang ang isasama ng ng pupuntang Hong Kong. Pinipilit na lang daw ang papupuntahin ng Hong Kong na vlogger. Yung isang kausap ko, mukhang 50-50 pa daw siya na makakasama sa papuntang Hong Kong na libre. Sagot daw ng grupo ni Kibuloy yun. Yan. Hey Cap, watching from Dasma, Cavite. Oy, magandang gabi po sa inyo, sa mga taga Dasmariñas, Cavite dyan. Lagi lang po natin tandaan mga kaibigan, kahit na sinong maupo na Pangulo, kahit na sinong pumesto sa Malacanang, pag ang tao ay hindi marunong magtrabaho, hindi marunong magsikap sa buhay, hindi tayo kakain. Hindi tayo uunlad sa buhay.
Kung gusto natin umunlad sa buhay, ito sagot naman ni ano, akala naman nila malakas at suportado pa sila ng taong bayan. Sira at bulok na sila. Siging mga pulpul power sa pulpul power sila EDSA para magkaalaman na. Yun nga eh. Di ba? Ito na lang, sinasabi nila, meron silang video na nagda-drugs daw, di umano si Pangulong Marcos. Bakit hindi nila mailabas yan? Ba't nung election din nila gamitin? Kung totoong talagang may video. Di ba? Simple, kaya nga wala silang mailabas kasi walang video. Di ba? Ganun lang yan. Yan. Obstruction of justice. Yan, tama. Obstruction of justice. Parang mayor si Arsenio Lugay, ah. Parang politiko si Manong Arsenio Lugay, ah. Ito may ninyo malaki ambag mo sa atin, katotohanan lang naman ang sinasabi niya. Hindi katulad ng DD shit, puro fake news. Yun na nga eh. Hindi, yun ang pananampalataya nila mga kaibigan eh. Pabayaan na natin sila. Yun ang paniniwala nila. Ika nga, respetuhin nila natin. Ito, sagot naman ng isa. Sarah, no comment. O, yan ang sasabihin ni Sarah. May in-check, doktor na may post niya ng comment. Ano sabi ni ate? May in-check doktor na may post niya na comment. Ako, di niya nagustuhan at tinatanong ako ano daw ang bag ko sa Pilipinas. Sinupalpal ko, OFW ako, nagre-remit kada buwan. Yun, ako pinatulan. Di na ako pinatulan. Hindi, totoo naman, malaki naman talagang ambag ng mga OFW. Ayan. Alam nyo guys, totoo, namamanay bago ako sa StreamYard ngayon. Pero kada live ko, mag-i-StreamYard na ako para yung mga nanonood po dyan, na mga nagko-comment, na ipapakita ko yung mga ano ninyo, yung mga komento ninyo. Iano natin. Pero guys, pasensya na kayo, hindi ako masyadong magtatagal dahil anong oras na rin. Pero babawi ako sa inyo. Araw-araw magla-live tayo. And then, mag-StreamYard na rin tayo. Basta parating ko lang pong paalala sa inyo mga kaibigan, tulungan natin ang ating gobyerno. Tulungan natin. Napakahalaga po ng ating tulong na maibibigay sa pamahalaan na ito. Malaki po ang inyong maiaambag sa ating gobyerno. Hindi po magtatagumpay ang administrasyon ni Pangulong Marcos kung ang mamamayan ay hindi nakikipagkaisa. Kailangan tayo ng gobyerno na magtulungan, magkaisa tayo. Pabayaan po natin yung mga tarantado na mga ulol na kontra ng kontra sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Again, maraming salamat po sa inyong lahat na panunood. Take note, magandang gabi sa lahat ng member ng Philippine Vlogger Incorporated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parating mag-ingat. At syempre, magandang gabi nga pala kay Katakam na kung saan nung nakaraang gabi, nandyan po ako sa San Mateo Rizal na invite po tayo nung may-ari ng isang restaurant na nagpapatulong sa ating vlog. Tomorrow, ilalabas ko po yung video po doon. Tapos, this coming Sunday, may piyesta ata. Hindi ko muna ba pwedeng i-mention kung saan yung piyesta for the security reason, na-invite na naman po tayo sa piyestahan. Kaya, kita-kita tayo mga kaibigan. Mahalin po natin ang ating bansa. Ipagdasal natin ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez. Ilayo siya sa mga demonyo na gusto siyang pabagsakin. At higit sa lahat, mahalin natin ang ating minamahal na bayan. So ayun, nalaman na po natin na talagang malabo po ang EDSA People Power. Dahil unang-una, hindi sila suportado ng simbahang Katoliko. Hindi sila suportado ng mga pulis at ng mga militar. Hindi sila suportado ng mga dilawan. Hindi sila suportado ng mga taong bayan. Kasi yan ang unang-una eh. Yan ang unang-una, di ba? Taong bayan. Taong bayan po ang unang-unang nagpasimuno nitong people power.
Sa kanong panahon po na yun, panahon po ng EDSA People Power, 1986 EDSA Revolution, walang Netflix noon, walang Mobile Legend, wala ring Facebook at Google noon, wala ring YouTube, walang TikTok. 'Di ba? Hindi po katulad ngayon na kung maglabas man po sila ng fake news, nakaka-counter natin. Maglabas man sila ng mga misinformation, kayang-kaya na pong i-counter, kayang-kaya na pong linawin, or kumbaga soplakin etong mga fake news. Katulad niyan, ito example, kagabi, pinost ng SMNI na ano daw po, sinarado na daw po o nilockdown na daw po ang buong Davao City. Pero hindi po yun totoo. Patuloy pa rin naman ang mga paglipad ng mga eroplano diyan sa Davao City International Airport. Dire-diretso pa rin naman ang operasyon diyan. Hindi naman nila naparalisa ang Davao Airport. Nagkaroon lang ng kaunting pagbagal ng trapiko. Ilang mga pasahero ang na-late po sa kanilang mga biyahe, sa kanilang mga flight, pero yung sasabihin totally naparalisa nila ang Davao City, hindi po yan nangyari. Kasi nga po, walang suporta po ng taong bayan wala pong lumabas na talagang mga Davaoenyo na pagkarami-rami. Ang meron lang po doon, karamihan po doon, puro kulto ni Kibulok. Mas marami pa po yung mga nag-uusyoso. At nung lumipas na po ang ilang mga oras, nakita natin na unti-unti na silang napausod, napaatras ng ating mga kapulisan at kumonti na rin po ang tao. Alam niyo po, dapat inaksyonan to ni Basti Dapat lumabas siya at siya ay nanawagan sa mga kulto ni Kibulok na wag gawin yung ganung bagay. 'Di ba? Kung hindi niya ito pinahintulutan, kung hindi niya ito ginusto, lalabas siya at siya mismo ang magsasabi sa mga kulto ni Kibulok, wag niyong gawin to. Wag niyong guluhin ang syudad ko. 'Di ba? Pero hindi po niya ginawa. Kitang-kita po natin dito kung gaano po kabarbarik ang mga kulto ni Kibulok. Alam ko po marami pa po ang mga taga Davao na matitino, mga maayos, mga edukado at may isip po. Nasa tamang pag-iisip ng mga taga Davao. Alam ko marami dyan. Hindi naman po yan ang kumakatawan o sasalamin sa Davao City, sa mga Davaoenyos. Ang mga Davaoenyos po, mga peace-loving people yan. Mababait po yan. Ayaw po niya ng ganyang gulo. Ngayon lang po nagkaganyan yan. Bakit? Kasi nga po, na-pinpoint na ni General Torre kung saan pong bunker nagtatago itong si Kibulok. Malapit na nilang malaman kung saan yung entrance. Kaya po, nagkagulo at nagkanda, parang mga nabaliw na itong kulto ni Kibulok. Diba? Ganyan na nangyari kasi nga, ayan na sila, na windang sila dun sa sinabi ni General Torre na nalalaman na ng mga kapulisan kung saan nandoon itong si Kibulok. Kasi po, kung hindi naman talaga diyan nagtatago si Kibulok, hindi yan sila unang-una magwawala diyan sa KOJC. Hindi sila manggugulo diyan. Hindi sila mag-aarte-arte na natatakot sa mga pulis na nakabantay diyan sa harapan ng KOJC. Diba? Malaya nilang papapasukin ng mga kapulisan. Katulad nung ginawa nila sa mga NBI na mga totolo-tolongges. Eto, ano ginawa nila ngayon sa mga kapulisan? Diba? Hinaharas nila. Ayaw nilang papasukin ng malaya. Kontra sila ng kontra. Ngayon, nung nagkaroon po ng press con, si General Torre, andun na. Doon na lumabas ang katotohanan. Eto na. Kaya lalo pong tumibay ang ating teorya, ang ating, kumbaga, yung katotohanan na nandyan lang talaga si Kibulok.
Diyan na lang talaga yun. Nandyan talaga yun nagtatago. Kasi nga, ayan o, human shield niya ang kanyang mga miyembro. Yan ang nangyari. Diba? Kaya sila nag-umalpas sa kalsada. Kaya nila ginulo ang kalsada ng Davao City. Which is maling-mali. Maling-mali po. Alam niyo po kung bakit? Pwede pa nga maging dahilan yan para magkaroon ng martial law dyan eh. Pwede pa nga maging simula yan ng pagnanais ng ating gobyerno para mapatahimik ang sitwasyon, martial law. Davao Siege na yan eh. Hindi po yan mapayapa at maayos na rally. Yan po ay napaka-violente. Nakita nyo, ultimo reporter ng GMA dyan, hinaharas nila. Hinaharas nila at kung ano-ano sinasabi. Pati mga pulis, sasakyan ng pulis, pinagsusuntok. Pinagtatadyakan. Mga pulis, hinaharas, sinisigawan. Kala ko ba mga ano kayo, mga edukado kayo? Gusto nyo mapagmahal kayo sa kapayapaan at katahimikan. Sabi nyo, puro pagmamahal lang at tinuturo sa inyo ni Kibulok. Ba't nyo ginawa yan? Ba't kayo gumawa ng ganyang aksyon, ganyan ka-violente? Sa totoo lang, hindi kami maapektuhan dahil hindi naman kami mga taga Davao. Pero, ang maapektuhan dyan, yung mga Davaoenyo, na hindi gusto yung ginawa nyo. Yung mga Davaoenyo na gusto ng tahimik na syudad, gusto ng tahimik na buhay. Dinamay ninyo. Yan, ibig sabihin lang talaga niyan, ganyan ang mga kulto ni Kibulok. Kitang-kita po dito kung paano na brainwash yung mga tao na naniniwala kay Kibulok. Kitang-kita dito, hindi maitatanggi. Hindi maitatanggi. Ito ang nagsasalamin sa isang kulto. Ganyang aksyon. Ganyang mga tao. Sigaw ng sigaw. Kapag po ang mga tao nalilito, hindi nila alam kung ano ang tama't mali, yan ang resulta. Kapag ang mga tao po hindi nila alam, hindi sila naturuan kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon, ang mga tao po nalilito. Nalilito sila. Hindi nila alam kung ano yung tama't mali. Biruin mo mga pulis, sigaw-sigawan. Aakmaan ng suntok. Pulis sa mobile, pinagtatadyakan. Reporter, pinagtabuyan. Yan po ang resulta ng kasamaan ni Kibulok. Yan po ang nangyayari. Nakatotohanan na yan po ang turo ni Kibulok. Diba? Simple lang naman, hindi naman aabot diyan sa pagpasok diyan ng mga pulis sa loob ng KOJC. Hindi naman pupunta diyan ng mga pulis eh. Kung sumuko na lang ng kusa si Kibulok, pero hindi po siya sumuko. Mas ginusto niya yung ganitong kaguluhan at ginagamit niya ang kanyang mga miyembro para kanyang maging private army. Siyempre, civilian yan. Siyempre, hindi yan talaga pwedeng sakta ng mga kapulisan. Yan ang ginagamit ni Kibulok na human shield. Mga kabataan, mga kababaihan, mga bata, sinama sa ganyang kaguluhan. Imagine niyo po. Kung yan po ba talaga ay turo pa ng pagmamahal ni Kibulok? Yan ba talaga pagmamahal pa yan? Yan ba talaga ay masasabi pa nating pagmamahal sa kapwa? Turo pa ba talaga ni Kibulok yan? Na ang pinakakatotohanan lang naman, kung hindi siya ng kiskis ng hotdog kay alias Amanda at sa iba pa, wala sanang ganitong kaguluhan. Tanggapin ninyo ang katotohanan. Kahit mag-rally kayo buong buhay ninyo, kahit marami pa ang magbuwis ng buhay sa kulto ninyo, hindi mabubura ang warrant of arrest ni Kibulok. Hindi nyo mapapababa sa pwesto si PBBM. Hindi magkakatotoo ang EDSA people power nyo. Wala kayong suporta ng taong bayan.
mas maraming Pilipino ang nalalaman at nakikita nila ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Nakikita nila ang trabahong ginagawa ni PBBM at ng kanyang gobyerno para maayos ang bansang Pilipinas. Hindi nyo kaya si PBBM dahil hindi kami nakasuporta sa inyo. Kami ang taong bayan, mas marami kami. Kami ang mga nagmamahal sa aming presidente. Kami ang nagmamahal sa kapayapaan. Kaya hindi kayo magtatagumpay. Diyan lang kayo sa Davao, manggugulo. Pero sa Maynila, dito sa Luzon, malabo kayo.